Nagsimula ang storya ng may ginahasang dalagita. Sa isang sasakyan nagpumiglas ang dalaga sa ginagawa ng lalaki. Ngunit hindi ito tinigilan ng lalaki. Matapos niya gawin ang karumal-dumal na krimen, kumuha ang lalaki ng gasol at sinunog ang sasakyan kung nasaan ang dalagita. Samantala, hinahanap ni Ray isang pulis para imbestigahan niya ang krimen, kung sino ang gumawa nito sa dalagita. Tila malapit ito sa puso niya. Naghahanap siya sa kanyang computer ng mga lalaking naaresto na, at sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha ng isang lalaki. Kinuha niya agad ang isang larawan ng binatilyo sa kanyang drawer at tinapat ito sa mugshot ng isang lalaki sa kanyang computer. Nang makita niya ito, ang laking gulat niya na magkahawig ang binatilyo at ang lalaking nasa mugshot. Nagpunta si Ray sa opisina upang kitain ang isa sa kaibigan niyang si Claire. Taong 2002 pa ang huli nilang pagkita. Habang naghihintay, nagkaroon sila ng oras para pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga trabaho. Inalala nila ang mga panahon na iyon, ngayon ay mayor na si Claire. Nang isasara na ni Ray ang pinto, nakasalubong niya si Jess, isa sa mga kaibigan din nila. Nagkaroon din ng maiksing usapan. Paalis na si Jess nang biglang sabihin ni Ray na nahanap na niya si Marcin. Nagulat si Jess sa kanyang narinig mula kay Ray. Naalala nila Ray at Jess noong rumispondi sila sa isang krimen, kung saan ay may bangkay ng isang dalaga na natagpuan sa tapunan ng mga basura. At hinihinala nila na ito ay konektado sa isang terrorist attack. Nang makarating sila doon ay nakita ni Ray ang katawan ng isang babae. Nagulat siya sa kanyang nakita at halatang hindi makapaniwala, nilapitan niya si Jess at binulong niya dito na si Caroline yan, anak niya. Tumakbo siya sa bangkay ng anak niya. Nang makita niya ito ay napasigaw siya at agad pumasok sa loob ng basurahan upang yakapin ang anak na walang buhay. Habang naiyak, niyakap niya ito ng mahigpit. Pinanood ni Ray ang kaibigan niya na si Jess habang hawak ang anak nito na patay. Tinanong ni Ray kung nasaan si Marcin at sinabi ni Jess na kasalukuyang nakaparol ito. Nakasampung taon siya sa kulungan bago niya nakuha ang parol. Gustong buksan ni Ray ang kaso na ito para mabigyan ng hustisya ang anak ni Jess na si Caroline. Ngunit parang hindi kaya ni Jess na makita ulit si Marcin na makatakas, kaya nakiusap si Ray kay Claire. Umalis na si Ray sa opisina ni Claire at nagpunta naman si Claire sa lugar upang hanapin ang kaso ng anak ni Jess. Nagpatulong ang mga ito kay Bumpy, isa sa mga kasamahan nila, na tulungan sila sa kaso ni Jess at ng anak nito. Bumalik ang storya sa mga nangyari dati noong nag-iimbestiga si Ray sa kaso ng anak ni Jess. Tinulungan ni Ray si Jess na mag-impake ng mga gamit nito sa bahay niya. Habang nagliligpit ang dalawa sa garahe ay nakita ni Ray ang larawan ni Caroline kasama ang mga kaibigan nito. Nang makita niya ang isang lalaking suspect sa pagkamatay ni Caroline, kaya naman ay nagtanong-tanong ito sa mga kasamahan niya kung nakita nila ang lalaking iyon. Ngunit lahat sila ay hindi nakita o namukhaan ang lalaki sa larawan, kaya naman gumamit si Ray ng video scan para hanapin kung sino ang lalaki. Nagmatch ang larawan ng lalaki sa larawan sa isa sa mga tauhan sa moske. Isa sa mga terorista agad niyang nireport ito sa kanyang boss. Ngunit sinabihan lamang siya nito na iwan ang larawan at siya na ang bahala. Lumabas si Ray sa opisina at nakasalubong niya si Seifert. Nang sabihin ni Seifert na nahanap na ang gumawa ng krimen kay Caroline, kaya umalis ito upang kitain ang suspect. Nang makita ni Ray ang suspect ay naghinala na ito na may mali, kaya pumunta siya kay Seifert na nag-ensayo sa Glen. Umamin na naman si Seifert na nilalayo niya si Ray sa kaso at siya ang may pakana na pumunta ito sa picnic, nang mahuli niya ito noon na naging kinalabasan ng pagkamatay ni Caroline. Dahil doon nakita ni Marcin si Caroline. Alam ni Seifert lahat, na kinagalit naman ni Ray kaya sinapak niya ito. Pinasok nila Ray at Bumpy ang bahay ni Marcin upang mag-imbestiga. Lumabas si Bumpy ng kanyang sasakyan at nagkukunwaring umiihi. Nang makita nilang dalawa na umalis na ang babae, ay agad umakyat ng bakod si Bumpy upang buksan ang pinto para doon papasukin si Ray. Nang makapasok na sila, nag-umpisa na silang maghanap ng ebidensya at may nakita si Ray na isang komik sa loob ng drawer. Binasa niya ito nang gulatin siya ni Bumpy. Nakita naman ni Bumpy na pumasok na ang babae, kaya agad umalis ang dalawa. Hinabol naman sila ng maliit na aso ng babae. Nakuha ni Bumpy ang komik na binabasa ni Ray kanina mula sa bahay na pinasok nila. Kinuha naman ito ni Ray sa kanya upang basahin. Sa kasalukuyan naman ay nahanap na ni Bumpy ang mga impormasyon na kailangan ni Ray at Jess sa pag-iimbestiga muli sa kaso ni Caroline. Pinuntahan nila Ray at Bumpy si Pacman o si Marcin. Nag-ayos ito ng kabayo.
tumakbo siya nang kausapin nila Ray. Naghabulan sila Ray at Marcin nang biglang harangan ng kahoy ni Marcin si Ray na kinatumba naman nito. Babarilin na ni Ray si Marcin nang mawala ito sa paningin niya at mabilis na tumakbo. Nakilala naman nila si Lois na handang tumulong sa kanila sakaling bumalik si Marcin sa lugar na iyon. Pumunta si Ray kay Claire nang bigla siyang tawagin ng boss nito at nalaman ang ginawa nilang pagpasok sa bahay ng isang babae at pagkuha ng comic sa bahay na iyon. Binalaan ng boss nito na tigilan na niya ang kaso, ganun din ang pagkukumbinsi ni Claire sa kanya, ngunit hindi ito tumigil. Nagkita-kita sila Bumpy at Jess sa isang resto bar, kung saan pinaliwanag nila Bump at Jess kay Ray ang mga tauhan sa komik ni Marcin ay mga manlalaro ng Dodgers at ang lugar kung nasaan sila naroroon mismo. Nagpunta sila sa laro ng Dodgers kung saan may posibilidad nilang makita si Marcin. Nakita ni Ray si Marcin sa likuran. Nang makita niya ito, nakita niya na tumayo na ang mga tao at tumakbo palayo si Ray. Hinabol ito ni Bump hanggang banyo. Nakita niya ito doon ngunit natamaan siya ng pinto sa mukha. Patuloy nilang hinabol si Marcin nang tumalon ito mula sa itaas ng building. Sinundan siya ni Bumpy na kinapilay naman ito. Patuloy na hinabol ni Ray at ng iba pang mga pulis sa lugar si Marcin. Hanggang sa mahuli niya ito. Kinuwestiyon siya ni Ray bigla namang pumasok si Claire at pinaalis si Marcin nang bigla nitong sinaktan si Claire na kinagalit ni Ray at pinagsusundok si Marcin hanggang sa mawalan ito ng malay. Pinuntahan ni Ray si Jess kasama si Claire sa lugar kung saan nila nakita ang bangkay ng kanyang anak. Bumalik sa opisina sina Claire at Ray. Sa opisina ng boss niya na pinalaya si Marcin, nasa elevator sina Claire at Ray nang makasabay nila si Marcin na nakasalubong naman ni Jess pagbaba ni Marcin ng elevator. Naalala lahat ni Jess na kasama ang anak at habang hawak nito ang kanyang baril ay pinukpok nito ang salamin sa harap niya. Nagpunta naman sina Claire at Ray sa kotse ni Claire nang makita nila ito ay nasusunog na. Ang gumawa nito ay si Siffert, isa sa mga katrabaho nila sa opisina. Dumating na ang bumbero at ambulansya at mga pulis. Humingi ng tawad si Ray kay Claire. Bumalik ang storya sa 13 taon ang nakalipas matapos ang aksidente. Nag-uusap ulit si Claire at Ray sa isang resto bar at napag-usapan ang kanilang buhay nang may biglang may mag-text kay Ray at umalis na agad ito. Kinita ni Ray si Lois na nag-text sa kanya kung nasaan si Marcin. Sinundan ni Ray si Marcin at tinawagan si Bumpy kung nasaan ito. Pinasok ni Ray ang isang tagong lugar. Hawak nito ang baril niya. Sumilip ito sa bintana habang pinapanood ang mga iligal na gawain nang biglang may sumuntok sa kanya. Pagmulat niya nakita niya si Marcin nasa harapan niya. Kiniray si Marcin ng sapok sa ulo. Kinuwestiyon niya si Ray habang sinasapak at sinasaktan ito. Saktong dumating naman sina Bumpy at ang kasama nito. Nang biglang binaril ng isa sa mga kasamahan ni Marcin si Reggie, na binaril naman ni Bump ang bumaril kay Reggie, na ikinamatay naman ni Reggie. Saktong dumating si Jess at ang iba pang mga pulis sa lugar na ginantihan. Hindi naniniwala si Jess na si Marcin talaga ang nahuli nila at nang banggitin ni Ray ang pangalan ng anak niya, ay nagalit ito kay Ray. Umalis na si Ray sa lugar at pumunta sa bahay ni Claire. Ginamot ni Claire ang kanyang sugat sa ulo nang biglang pumasok ang asawa ni Claire sa pinto. Kinamusta ito at pagkatapos umakyat na sa itaas. Tinawagan naman ni Jess si Ray, kasama nito si Claire. Kinausap ni Jess si Ray at Claire at sinabi na itigil na ang imbestigasyon sa kaso ng anak niya. Dahil hindi si Marcin ang hinahabol ni Ray, isang tao iyon at ang totoong Marcin ay pinatay mismo ni Jess. 13 taon na ang nakakalipas. Kinagulat ni Ray ang pag-amin ni Jess at Claire. Handang tanggapin ni Jess ang parusa niya. Kinuwento ni Jess na sa mismong bar kung saan siya laging naghihintay kay Marcin. Saktong dumating ito doon. Nang makita niya ito doon, pinalo niya ito sa ulo at dinala niya sa malayong lugar kung saan pinatay niya mismo ng sarili niyang baril si Marcin. Hinukay niya ang bakuran nila at doon niya tinapon ang bangkay nito. Matapos ang pag-amin ni Jess ay hindi makapaniwala sina Claire at Ray. Hinatid na ni Ray si Claire sa tahanan nito at umalis na palayo sa lugar. Habang papunta ito sa bahay ni Jess ay inaalala nito ang sinabi ni Jess sa inamin niya. Binuksan nito ang pinto sa bahay niya upang puntahan si Jess. Sinundan niya ito hanggang sa bakuran niya at pumasok sa si Ray sa loob nang makita niya ang isang lalaki na nakakulong. Nakita ng nakakulong na lalaki si Ray at nabitawan ang hawak nitong pagkain. Nilapitan siya ng lalaki at sinabing pakiusapang kausapin siya ni Jess. Tiningnan lang ni Ray si Jess at umalis. Dala ang pahala. Binungkal niya ang bakuran kung saan nilibing si Marcin. Dinaanan lamang siya ni Jess at pumasok sa loob ng bahay ito.
Pinapanood ang ginagawa ni Ray, nakita siya ni Ray at tumingin lang din sa kanya. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.